Mhm. Ito yung sunod, mga kababayan. Nako, ano yung sunod? Dito tayo mga kababayan kay Marcoleta at kay Cayetano. Ano yung sunod? Eto na, mga kababayan. Alam nyo ba mga kababayan na may bagong kakaharapin si Marcoleta at si Cayetano ngayong kaso. Alam nyo, sinong magkaso? Si Trillanes. Naku, patay ka din ha. Patay. Eto na mga kababayan, ako excited. Nakakatawa ito, no? Nakakatuwang pakinggan yung mga taong ganyan. No, na mahihirapan sila sa mga kaso nila, patong-patong yung kaso. Alaka, oo, kakasuhan ni Trillanes, mga kababayan. Si Marcoleta, si Cayetano, nako, like po kayo dyan. Share, and subscribe. Eto na mga kababayan, Diyos mio, Marimar si Trillanes, kakasuhan si, ayun, Marcoleta at Cayetano. Eto na, pakinggan natin, volume to the max. As expected, natakal na naman. Although, Ito. Senator, as expected, natakal na naman. Although may nakita natin may mga taga-ICC na, I mean, isa sa mga lawyers na accredited ng ICC ay nag-react na doon sa muling pagbubukas nung issue na yung mga foreigners doon sa ay nagaling daw ICC ay napayaran. Kitchen Channel, Replis TV, hello po. So kailangan namin kayong hinga ng official statement o kaya reaksyon dahil siyempre nadawit pati pangalan nyo dyan. Same lang po ang aking statement. I deny na meron akong tinanggap na $2 million o anumang halaga galing kay Saldico para sa ICC or for whatever purpose. So hindi po totoo yan. Ngayon mga kababayan, ito yung pinagpilitan ni Cayetano at ni Marcoleta. Sabi ng 18 kargador, tumanggap daw si Cayetano ng $2 million. So, dalawang maleta daw yon, tag 50 million bawat maleta. So, sabihin natin, no, magkano yung $2 million? So, 120 million yan. $2 million kasi, di ba, 60. 60 million is equivalent to $1 million. So, ngayon, mga kababayan, ito po yung aking reaksyon dyan. Ganito yan ha, tama po ang sinabi ni Trillanes, no? Totoo po yan. Yung mga sinabi ni Senator Trillanes, mga kababayan, totoo yan na hindi talaga siya totoong tumanggap. Una, ganito po yan, mga kababayan. Sino po yung mga nasa abroad dyan na uuwi ng Pilipinas at magpapalit ng dollar? Sino po naka-experience na galing Amerika, Japan, Canada, Hong Kong, Vietnam, Taiwan, o kung saan Korea, Asia, Europe, Arab, na pag-uwi sa Pilipinas magpapa-money change? Sino po? Ganito po kasi yan, mga kababayan. Val Novilla, hello po. Ganito po kasi yan. Ako, nanggaling din po ako ng abroad, syempre. Pag pumunta ka sa abroad, yung peso mo, papalitan mo ng dollar. Depende kung anong country, dollar ang tawag dyan eh. Tapos, pag uwi mo, galing doon sa lugar na pinuntahan mo, pag may tira kang dollar, papalitan mo yan dito sa Philippines. So ngayon, bago mo papalitan yan, isusulat pa yung serial number niyan. Every serial number, nakanote yan sa money changer or sa bangko. Ngayon, sinong tanga na bangko ang magpapalit ng $2 million na ang every dollar dito, pag nagpapalit ka, sinusulat yan? Ilang libong $100 yung isusulat nila isa-isa? Diba? Paano nangyari na nakapagpapalit, no, ang 18 kargador ng dollar at ibigay kay Trillanes para sa mga taga-ICC? Una, pag nagpapalit ka po ng dollar dito sa Pilipinas, may limit po yan. Napaka-imposible po na aabot ng 100 million, 1 million, no, na dolyar ang ipapalit mo into sa Pilipinas. Wala pong ganun kalaking mag-release, mga kababayan. Take note, ang ating bansa, ang gumagalaw dito ay peso currency.
Hindi po tayo nagbibitaw ng millions of dollar dito sa ating bansa. Kung sa immigration nga, 10,000 lang eh. May limit po. At pangalawa, kung ang taga-ICC pupunta sa Pilipinas, bakit sila magpapalit ng dollar? Saan nila gamitin? Sige nga, ngayon ninyo isipin na kung totoo ang sinabi ng itinkargador ni Baligod, yung mga bata ni Baligod, teacher Baligod na nga tawag ko dyan eh. Paano nangyari na ang pagpunta dito ng mga taga-ICC, peso naman ang gamit? Bakit magpapalit pa ng dollar? Sa black market pwede. Pero mga kababayan, bakit ka magpapalit ng dollar kung sa Pilipinas naman yung ICC mag-imbestiga? Ano yun? Pupunta siya ng tindahan, pabiling soft drinks, $100 bayad mo, putang ina, sino magsukli sa'yo? Diba? Bakit kailangan mo magpapalit ng dolyar kung sa Pilipinas lang din naman ang ICC mag-imbestiga? Eh di malamang sa malamang peso na lang ibigay mo. Tapos pangalawa, kung nagpapalit ng dolyar ang mga itinkargador at ibinigay kay Trillanes para sa taga-ICC, halimbawa 2 million yon. Yung 2 million ibinigay sa ICC. Saan ba ang ICC? Di ba sa Netherlands? Bakit sila gagamit ng dollar? Di dapat euro. Euro na lang dapat. Bakit dollar? Papagurin nyo pa yung taga-ICC magpalit-palit. Inaalala ninyo noon yung asawa ni Lito Lapid, nagdala ng 1 million pesos, nahuli sa airport. Naalala nyo naman si Kibuloy, anong kaso niya sa Hawaii? Nagbitbit siya ng 25 million peso a dollar. Di ba? Hindi tinanggap, kaya nga siya na wanted eh. Di ba? Biruin nyo, papagurin nyo pa yung taga-ICC. Bakit ka magpapalit ng dollar kung sa Pilipinas lang naman sila mag-imbestiga? Ano yun? Bibili sila ng pagkain, dollar ibayad nila? Baka sasabihin rin sila nung karinderya, Sir, excuse me, you need to go to money changer and change your money and you can buy this peso. Use peso. We're not using dollar here. Di ba? O di napagod pa yung gutom na yung tao, papuntahin mo pa ng money changer. Di ba? Tapos, pag naubos na, pag uuwi na sila ng Netherlands, magpapalit na naman sila into euro. Utang ina, mga kababayan, nakakatawa. Di ba? Pakinggan natin reaksyon ni Trillanes kung tama ba yung sinasabi ko. Hindi nangyari yan. In fact, ICC mismo ay nagsabi na hindi yan totoo. Ngayon, pero dahil dyan, no, ako po ay magpa-file muli ng pangatlong kaso na laban sa kanila. Naku. Kasi lalo na yung kanina, isasama ko na pati si Marcoleta at si Alan Cayetano Patay! sa libel case na ipafile ko. Naku. Kasi hindi naman legitimate na na hearing, kaya liable din sila. Patay. Kailan plano i-file itong kasong to po? As soon as matapos nung mga lawyers namin yung complaint at gano'n eh. So Kasi, ongoing na. Oo. Ginagawa na yung complaint. Oo. Pero Patay. kanina, sabi nyo nga po, ay dinideny nyo na tumanggap kayo ng 2 million o kung anumang halaga yon. Pero dinideny nyo rin ba na nakipagkita kayo sa ICC sa isang hotel, if I'm not mistaken? Kung Like yung po narinig tayo. ko kanina eh. Kasi nire-request ni SP Cayetano yung CCTV ng hotel na yon. Do you want to see your house or any other place through satellites outside the Ayan Earth? na. That means if there's Nire-request daw yung CCTV ng hotel. So, ganito po, no? Di ba palagi kong sinasabi na simula pa noong 2017, ako po ay nakikipag-ugnayan sa ICC. Tumutulong ako sa paggalap ng ebidensya, testigo, at kung ano pa, para mag-develop yung mga kaso nila, Digong, Bongko, Bato. Hindi po yan krimen. Nakikipag-alubilo, pupunta ako sa The Hague mismo, o pag nandito sila, ako mismo ang nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi po yan krimen. Nagtataka ko, the way they are presenting it, is as though I'm committing a crime. Sabi nga mismo ng Korte Suprema, may... Diba? Ganito yan mga kababayan.
bakit daw laging pinagpilitan ni Marcoleta at ng grupo nila na krimen ang pagtulong ni Trillanes sa ICC? Bakit krimen? Una, ang ICC is International Tribunal. Hindi naman po nag-i-smuggle. Bakit? May dala bang peking sasakyan ang taga-ICC? May dala bang peking pera? Pinapalitan dito sa Pilipinas? Ginawang tulay si Trillanes? Bakit? Nagtitinda ba ng mga smuggled na sibuyas ang ICC? Tinulungan ni Trillanes? Yun yung krimen. Ang ICC is an International Criminal Court. So, meron silang iimbestigahan. So, wala pong masama na tutulong ang mga senador or dating senador para i-guide ang mga taga-International Criminal Court. Una, hindi naman yan masama yung pagtulong nila. Ang masama doon, kung itong mga taga-ICC may bit-bit na smuggled sports car, smuggled kamatis, smuggled sibuyas, yun ang masama. Smuggled bigas, krimen yung imbestigahan nila sa kagagawa ng putang inang Duterte. Diba? Para sa mga DDS, krimen. Para sa sambayan ng Pilipino, si Digong ang kriminal. Like po tayo, mga kababayan. Continue. May residual jurisdiction yung ICC dito sa atin. Hindi naman sila persona non grata na bawal silang pumasok ng Pilipinas. Tama. So ano po ang bawal ko? Wala akong dinideny na makikipaghalubilo sa mga ICC. Bilang kayo po, Senator, ay Senator noong time ni President Noynoy Aquino, if I'm not mistaken, tama po ba ang timeline ko? Senator kayo noong time na yon? Tama ba? Confirm ko po muna. Opo. Oo. Kasi na-bring up din na pag-usapan kanina yung mga extrajudicial killings o EJK. Ngayon, sabi ni Senator o SP Cayetano, nung time na yun daw, meron din naman daw mga EJK except na pinalitan daw ni Senator o then Secretary pala, Laila De Lima, yung definition ng EJK. Pwede mo ba kaming i-enlighten niyo po kami dito? Okay, ito po warning lang sa inyo. Huwag kayong magpapaniwala kay Senator Cayetano kasi sa 10 sinabi niyan, 11 ang kasinungalingan. Okay, ganito. Meron man kung sinasabi ng totoo na yun, anong ginawa niya? Hindi niya pinay sa ICC. Di ba? Kung meron daw extrajudicial killings nung panahon ni Pinoy, kaya nga sabi ni Trillanes, sabi nga ni Trillanes, sa 10 sinabi dyan, 11 ang hindi totoo. Kasi kung meron mang extrajudicial killing sa panahon ni Pinoy, bakit hindi daw i-final ni Cayetano sa ICC? Ayun na naman. Kung meron palang extrajudicial killings nung panahon na yun, bakit walang nag-file sa kanila isa sa ICC? Di ba? Simple lang. Ngayon, paano ka maniniwala? Hindi talaga ako maniniwala. Mas maniwala ko kay Trillanes kasi bakit? Napakulong niya si Digong eh. Sa ngayon mga kababayan, ni isa sa mga DDS politician, wala akong papaniwalaan dyan. Lahat dyan puro drawing. Yung isa, kahit sumama ka pa magposa sa akin, make my day, tumakbo, nilabas. Yung isa, kapag ikulong daw yung isa, sasama sa kulungan, putang ina, pinaktakas para hindi makulong. Tapos yung isa, walang tsinelas, nakapaa. Tapos himan-himan, pagtingin mo sa eroplano, nakasapato si Digong, di ba? Putang ina, puro mga sinungaling yung mga hype na yan. Kaya huwag kayo magpaniwala. Kung meron na akong papaniwalaan si Trillanes, bakit? Napakulong ni. Di ba? Yung isa, akala ninyo nagtatrabaho yan si BBM? Hindi nagtatrabaho si BBM. Tapos siya, anong ginagawa? Lakwatsa, lostay dito, lostay doon, gala dito, gala doon. Puro mga sinungaling. Continue. Alam pala niya, senador siya, dapat ipaglaban niya yung mga nangamatay mo. Dapat ginawa niya. Diba? Member tayo nun eh. So, makikita mo to mga palusot niya alam nyo, yung panahon ni Duterte, tayo lahat, mulat na muna tayo. Yung sa patayan na yun, araw-araw. Yes. Hindi na tayo pwedeng bulahin na pagkaparehas ng panahon ni Pinoy. Oo, hindi tayo pwedeng bulahin ng panahon ni Digong. Putang ina, makikita mo doon, nakabalot sa karton, naka-scotch tape, nakalagay pa, wag tularan, adik ako. Biruin mo, patay na, binalot pa yung sarili, tapos nagsulat pa ng pentel pen.
Saan ka nakakita ng patay, binalot ang sarili, tapos sabihin, wag akong tularan, adik ako. 'Di ba? Biruin mo yung patay nakapagsabi pang ganun. Tapos magugulat ka dun, may bumulagta dito, may bumulagta doon, tapos may sinalvage dito, may sinalvage doon, tapos yung mga mayor pinagtutukhang, tapos meron pang isang mayor na ang sabi nanlaban pero nasa loob na ng kulungan. Paano nagkaroon ng baril yung loob ng kulungan? Once na makadamit ka ng kulay orange, ibig sabihin, ni ultimo cellphone mo niyan, under the custody na yan ng korte. So paano nangyari si Mayor Espinosa nanlaban daw sa loob? 'Di ba? Panahon ni Digong. Ang Mm. laki nung sa ibahan. Mm. Ay, siya mismo, nagdedepensa siya noon. Mm. Dinedepensahan niya yung mga patayan. Mm. Kaya, okay, magpapaniwala man lang, magpapaniwala kay Senator at ex-Senate President Cayetano. Mhm. Sa inyo pong experience, no, sa pagka-senador, alam naman natin lahat kung ano nangyari kahapon, no, na itong 12 senators nga, or Win Gatchalian block, ay for them, well, acting Senate President, si Senator Win Gatchalian ngayon. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay they unseated o tinanggal sa pwesto si SP Cayetano, pero hindi pa sila nag-elect ng Senate President dahil nga wala yung 13 na number na kailangan, 13 votes. Your opinion po on this? Okay, ito po, no, sinubaybayan ko mismo yung buong proceeding nila at ang basihan nila kung bakit sila nagsimula ng session kahapon ay dahil yung president na yung 12 can be a quorum. Depende yan sa kung sino yung available na mga senador. Mhm. So, doon sa Abilino case ng ruling ng Supreme Court, sinasabi na pagka yung senator na absent ay beyond the reach ng coercive power ng Senado. Like meaning po hindi tayo. pwede masundo at papa-attend. So in this case, si Jinggoy at si Bato na nagtatago. So 22 lang ang total. So 12 constitutes a majority. So yun pala yun, mga kababayan, sa mga hindi nakakagets. Sabi kasi ni Cayetano, hindi daw po pwede maging Senate President si Gatchalian dahil 24 ang senador. Ngayon naging 23 na lang kasi naging si Angara, naging DepEd Secretary. So, ang kalahati is 13, no? Ngayon mga kababayan, ang nangyari kasi ganito po. Paano mo po nasasabing 13 kung si Bato ay nagtago na? At paano mo nasabing 13 kung si Jinggoy ay nakulong na? Hindi naman po pwede na mag-elect kayo dyan, papupuntahin nyo pa si Jinggoy. 'Di ba? So ibig sabihin, 22 na lang. Wala na si Angara, wala na si Jinggoy kasi si Jinggoy na yun sabotable na yon, nakulong. So ibig sabihin yung 24 maging 23. Tapos natanggal na si Angara kasi nga DepEd Secretary na siya. So 22 na lang. Ilan ba ang kalahati ng 22? Di ba 12? Di ba? Oo. Ilan ba ang kalahati ng 22? Di ba 12? Wala na si Jinggoy, kulong na eh. Alangan man pabutuhin mo pa si Jinggoy. Ano yung patakasin mo sa kulungan? Di ba? Oo, ganun yun mga kababayan. Wala na si Angara. Di ba? So, ang kalahati ng 22, 11. Pero kailangan ng boto, 12 para lumamang siya. Kasi kung 11-11, tie. Kailangan magiging 12 yung boto. Kaya nga bumoto si Chis, lumipat. Di ba? Ang kalahati ng 22 is 11. Pero kailangan ng boto is 12. Hindi man po pwede na 11 sila, tas 11 sa kabila, di wala. Ganun yun, mga kababayan. Doon na nga yun. 12, 11 ang kalahati sa 22. Pero ang boto na kailangan sa 22 is 12 sa kabila. Ang kabila is 11 kasi magtatay sila eh. Di ba? So, kailangan 12, 11. 12 na nga ang majority, 11 ang minority. So, panalo talaga si Gatchalian. So, bakit pagpilitan ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President? Di ba? Di ba? Ganun yun.
Oo, Diyos mio. Senator pa ako. Mm. Si Senator Trilon ang Senate President. Mm. Yan sila Cayetano, senador na sila nun. They Mm. did not question the legality of 12 senators constituting a quorum. Mga kababayan, ganito po yan. Wala na si Angara, so 23. Wala na si Jinggoy, nakulong, so 22. 22 pa rin. Bakit? Hindi naman si Bato nakulong, nagtagulang naman. May possibility naman na pwede pang lumusot si Bato dyan papuntahin nila at pabutuhin Counted pa rin si Bato. Si Jinggoy wala na. Kasi kulong na siya Nakita declared ng korte, kulong siya. Pero si Bato, hindi pa naman nakakulong buhay na buhay. Pwede pa naman siyang lumusot. Nagawa nga niya, pinapunta siya ni Cayetano, di ba? Para mapalitan si Tito Sen. 'Di ba? Oh, kaya 22 pa rin. Oo, hindi siya 21, 22 pa rin. Counted pa rin si Bato, hindi pa siya nakulong Maliban na lang kung nakulong na si Bato at nakulong na si Jinggoy. Oh, malay natin biglang lumabas si Bato tapos biglang pimirma tapos tatakbo na naman ulit. 'Di ba? Oo, ganyan 'di ba? Ganyan ginawa nila, pinapapunta ni Cayetano para mapalitan si Tito Sen kasi para maharang itong impeachment ni Sara. Kaya 22 pa rin, hindi siya 21. Counted pa rin si Bato. Si Jinggoy lang ang wala at si Angara. So, ang nangyari, mga kababayan, 22 pa rin. 'Di ba? So, ang mangyari lang kasi ngayon dyan, wala na si Bato. So, paano nga magiging 13? Wala na rin si Jinggoy. So, 12 lang talaga ang boto. 22 is 12 ang problema, paano ilabas nila si Bato? Sige nga, sinong senador maglabas kay Bato ngayon dyan? Do you think si Bato lalabas pa? Lusi, di na yun. Nagkasugat-sugat ng kamay nun Hindi na lalabas yan si Bato, mga kababayan. Kaya nga, mapupunta na lang talaga yan sa 12, 11. Oo, counted pa yun si Bato. Ang problema lang, lalabas pa kaya yung kupal na yon? Di na. 'Di ba? Oo, hindi na lalabas yon. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Pagkatapos niyo siyang padapa-dapain sa hagdan, pagkatapos yung masugat-sugatan yung kamay niya, babalik pa siya. Kung hindi siya itinakas ni Robin, do you think hindi siya mahuli? Nako, mga kababayan. Do you think Sige nga, sige, sabihin natin. Ken, 22 pa rin. Yes, totoo po yan. Pero ang tanong, lalabas pa ba si Bato? Kahit ako, hindi na lalabas si Bato, mga kababayan. Hindi na lalabas si Bato. Kaya nga, 21 na lang sila. Kasi nga, 10 na lang yung kabila. Oo. Kasi wala na si Bato. Pero di na ako lalabas kay Bato. Di na lalabas si Bato, mga kababayan. Maniwala kay sa akin. Di na yun. Ay, Diyos mio, Marimar. Wala na yun, mga kababayan. Ayaw na yun ayaw na yun ni Bato lumabas. Diyos ko, kung nakita nyo kung gaano hiningal, hiningal si Bato, naghingak-hingak siya doon, di makahinga. Galit na galit. Wala ako, hinahanap nyo ako. Tapos dito ako, tatanungin nyo kung ba't dito ako. Di ba? Paano ba naman nabunggo na kayo yung tuhod, kasakit-sakit ang tuhod doon, nasugat pa yung daliri doon sa doorknob. Nagulat nga ako, sabi ko, buang na si Bato, inaway yung media. Sabi ni Bato, wala ako, hinahanap niyo ako, nandito ako, tatanungin niyo kung nandito ako. Mga gago pala kayo. Kulang na lang ganun Mga gago pala. Sabi ngo na taga-media, why sir? Why? Utang ina. Kung ako taga-media nung batuhin ko kamera yun. Ang ina mo kay, tinanong ka, ikaw pigalit Sumbong ka namin, nandito ka sa loob Ay, nako. Tapos pa-interview sa camera. Hindi niya inisip, nakaabang yung mga pulis sa labas. Bogo. Yeah. Ay, nako. Diba? Yun po yun, mga kababayan. Yung katangahan ni Bato. Eto pa.